There is a bigger question. May mas malaki raw tanong. Mas mahalagang tanong. Can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Ay, ito na. Patay. Can the INC with all its members amend the Constitution? Kaya nyo raw bang amyendahan ang Konstitusyon or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequence of that INC move? Yan ang sinabi ni JPE. Alam niyo mga kochero, merong parang parinig dito si Juan Ponce Enrile. Number one, sa ibang salita mga kochero, sinasabi ni Enrile dito, isasakripisyo nyo ba ang hustisya? Isasantabi na lang ba natin ang batas at hindi na natin papansinin ba? We will turn a blind eye. Magpapakabulag na lang ba tayo? So game, pag-usapan na natin to mga kochero. Babalikan natin yung ng bahagya, yung topic tungkol sa INC. Kasi may nag-react. Apparently, si Manong Johnny, si Juan Ponce Enrile, ay may challenge. May challenge. Handa kayang tanggapin to ng mga Duterte supporters? Oo. May challenge eh. The Manong Johnny Challenge. This is in reference doon sa naganap na INC rally nung nakaraang araw, nung Monday, This is in reaction to that. Anong sinabi ni Manong Johnny? Tingnan natin yung sinabi ni Manong Johnny. Ito ang sinabi niya. 1.4 million members ng INC hold rally in Manila as House steps up Raps versus VP Sara. Sabihin yung pagka-file sa kanya na impeachment. So yan yun. Ito ngayon ang sabi ni Juan Ponce Enrile. There is a bigger question. May mas malaki raw tanong. Mas mahalagang tanong. Can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Ay, ito na. Patay. Can the INC with all its members amend the Constitution? Kaya nyo raw bang amyendahan ang Konstitusyon or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Ay, my goodness. Mabigat na to mga tinatanong ni Juan Ponce Enrile. Tsaka medyo may konting medyo may konting pasaring kay Sara. May may halong pasaring kay Sara. At saka parang hino-hold niya to account yung INC sa kanilang posisyon. Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequence of that INC move? O yun, patay. Yan ang sinabi ni JPE. Alam niyo mga kochero, merong parang parinig dito si Juan Ponce Enrile. Number one, sa ibang salita mga kochero, sinasabi ni Enrile dito, isasakripisyo nyo ba ang hustisya? Isasantabi na lang ba natin ang batas at hindi na natin papansinin ba? We will turn a blind eye. Magpapakabulag na lang ba tayo sa kababuyan na ginawa ng Sara Duterte sa ating bansa? Yun ang sinasabi ni Juan Ponce Enrile. I think it's a rhetorical question. Kasi mga kochero, marami ho kasi nagsasabi, tulad nito, isang political analyst na ang pangalan ay si Attorney Edward P. Chico. Sabi niya, dapat daw wag na ituloy yung impeachment. Wag na natin ituloy. Pag-arangkada ng impeachment laban kay VP Sara Duterte, hindi na dapat ituloy, sabi ng isang political analyst. Bakit daw? Baka masayang ang oportunidad at oras na dapat ginugugol at inilalaan na lamang sa pagbabalangkas ng bagong batas. Ayun. Yan din yung sinabi ni PBBM . Pero again, hindi naman lahat ng sinasabi ni PBBM should be ay tama. Maski nga dito kinokontra ko si PBBM, totoo lang. Sa posisyon ko na to, pro-impeachment kasi ako . At syempre alam naman natin ay ni PBBM nung impeachment. Pero ako personally, pro-impeachment ako. O I support si PBBM
Sinusuportahan ko ang kanyang administrasyon, sinusuportahan ko ang kanyang adhikain para sa Pilipinas, ipinaglalaban natin ang kanyang mga ginagawa para sa bansa, lalo na sa mga patuloy na bumabati ko sa kanya. Pero dito sa aspeto na to, parang mas pabor ako na ma-impeach si Sara Duterte. Not for anything else, pero kasi mga kotsero, dapat may consequence eh. Dapat merong magbayad doon sa katiwaliang nangyari sa DepEd at sa OVP. Pero ako mga kotsero, naniniwala na ang INC hindi sila kakampi sa magnanakaw. O at least ako umaasa ako na hindi sila kakampi sa magnanakaw. Kasi simbahan sila nagtuturo sila ng moral. What is moral and what is good. So, naniniwala ako na one of these days maglalabas ng statement ang INC. I'm hoping na mas malinaw pa. Kasi nga medyo vague pa rin yung piece Medyo vague yung piece. Pero sana mas maging direkta pa. Mas direkta. Ako kasi mga kotsero, someone has to pay for the kasi lagi kasi sinasabi, ang nagpapahirap sa Pilipinas ay yung mga korap. Agree naman ako dun. Ang nagpapahirap po talaga sa Pilipinas ay yung mga korap. Totoo yan. Agree ako dun. Ngayon meron tayong ebidensya ng isang taong korap. Dating minahal ng mayorya ng Pilipinas. Yun pala ang ending ay isang wolf in sheep's clothing. May halimbawa na tayo ng isang korap. Ano ngayon ang gagawin natin? Kung ang korap ang nagpapahirap sa Pilipinas at meron na tayong nahuling korap, bistado, anong gagawin natin? Huwag na lang natin pansinin for the sake of peace. Nasaan ang hustisya? Peace can only be attained if there is justice. Hindi ho pwedeng paghiwalayin yun So kailangan natin ng hustisya. Si Digong, sasabihin niya, hindi kailangan natin peace, unity, and strong leadership. Langya kayo, hinijack nyo na naman yung plataforma ni PBBM. 2022 pa lang, yan na yung sinasabi ni PBBM. Kaya nga nagkaroon ng unity, di ba? Unity for progress. Yun nga ang Yun nga ang plataforma ni PBBM, unity. Tapos ngayon, hina-hijack na rin ng mga DDS yung salitang pagkakaisa at unity. Nakakadiri itong mga to. Unity for what? Unity, let us unite to save the ass of this corrupt and evil family. Seriously? Nakita niyo ba yung bagong campaign ni Bongo? Ganun na rin siya, pagkakaisa. Hindi pwede. Tama ako si JPE. Hindi ho natin pwedeng isakripisyo ang rule of law. Yan na nga lang ang equalizer That is the great equalizer in this day and age. Rule of law. Ideally, ang batas, walang tinitignan na status, walang tinitignan na posisyon, walang tinitignan na pagkatao. Ang tinitignan lang niya kung ano yung ginawa mo, ano yung consequence. Yun lang yun. It's the act and the penalty. The act and the reward. Kung ano yung ginawa, ano yung parusa. Kung ano yung ginawa, ano yung ano ba yung reward sa Tagalog? Ewan ko. Basta yun. Yun ang justice. Kung inosente ka at wala kang ginawang kasalanan, absuelto. Extinguished of all accusations and allegations. Wala nang didikit sa'yo na pagkakasala o akusasyon. Kung guilty ka naman, parusa, kulong, multa, danyos, yun kung guilty ka. Hindi ho natin pwedeng kalimutan mga kotsero in a civilized society that there is the rule of law because the law is the only equalizer that we have in this country. Wala nang iba. Batas lang mga kotsero ang makasisiguro na tayo ay natatrato ng maayos. Batas lang, wala nang iba. Maniwala kayo. Wala nang iba. At kung babalahurain natin ang batas for the sake of peace, a fake peace, buti pa nga kung lehitimong peace Hindi naman. Peace lang to para maabsuelto si Sara sa mga kalokohan niya. Imagine that.